Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. At sa video ito ay ating tatalakayin ng sanaysay na isinulat ni Plato na pinamagatang ang alegorya ng yungib na isinali naman sa Pilipino ni Julieta A. Enrijo. Ang sanaysay na ito ay salaysay ukol sa dalawang taong nag-uusap, ang marunong na si Socrates at ang kapatid ni Plato na si Glaucon. So bago tayo magsimula, please like, share, and subscribe. At ngayon, sinasabi ko na hayaan mo ipakita ko ang isang anyo na dapat mabatid o hindi mabatid tungkol sa ating kalikasan. Pagmasdan, may mga taong naninirahan sa yungib na may lagusang patungo sa liwanag na umaabot sa kabuuan nito. Sila'y naroroon mula pagkabata at ang kanilang mga binti at leeg ay nakakadena, kung kaya't hindi sila makagalaw. Hadlang ito sa pagkilos pati ng kanilang mga ulo. Sa di kalayuan, sa taas at likod nila ay may apoy na nagliliyab. Sa pagitan ng apoy at mga bilanggo, may daang papataas. Kung ang paningin mo ay dadako sa mababang pader nito, maihalin tulad ito sa isang tabing na pinagtatanghala ng mga puppet. Nasilayan ko. At nasilayan mo rin ba ang mga taong dumadaan sa pagitan ng mga dingding na may daladalang mga monumento at larawan ng mga hayop na likha sa kahoy at bato? Ang iba sa kanila ay nagsasalita, ang iba ay tahimik. Naipakita mo sa akin ang kakaiba nilang imahe. Sila nga ay kakaibang mga bilanggo, katulad natin ang tugon ko, na ang tangi nilang nakikita ay pawang sarili nilang mga anino? Totoo, ang sabi niya. Paano nila makikita ang anuman kung hindi sila pinahihintulutang gumalaw maging ang kanilang mga ulo? At may mga bagay na dapat lamang dalhin sa paraang dapat lamang makita ng mga anino. Oo, sabi niya. At kung nakaya nilang hindi sumang-ayon sa isa't isa, hindi ba nila pinilagay na sila ay tumutukoy na kung ano paman para sa kanila? Tunay nga. At sa higit pang pagpapalagay na ang mga bilanggo ay may alingaw-ngaw mula sa ibang dako, hindi ba nila natitiyak na baka guni-guni lamang ito na isang dumaan at may ipinagpapalagay tungkol sa pinagmulan ng tinik? Walang tanong-tanong ang tugon. Sa kanila, ang sabi ko, ang katotohanan ay walang kahulugan kundi ang anino ng mga imahe. Iyan ang tiyak. Ngayon, balikan muli natin kung ano ang likas na magaganap kung sakaling ang mga bilanggo ay maging malaya at di maabuso sa kanilang pagkakamali. Sa una, kung ang isa sa kanila ay may mapalaya at biglang tumayo, lumingon, lumakad at tumingin patungo sa liwanag, magdurusa sa sobrang sakit, ito mismo ang magpapalungkot sa kanya. Gayon din, hindi niya makikita ang dati niyang kalagayan sapagkat ang tanging nakikita niya ay mga anino lamang. Pagkatapos isaisip, tinuruan ng isa na ang kanyang nakita noong una ay guni-guni lamang. Ngunit ngayon, siya ay papalapit na sa pagkatao. Nakikita niya, mayroon na siyang maliwanag na pananaw. Ano ang magiging tugon niya? O kaya ay maaari mong isipin na ang kanyang guro ay nagtuturo ng mga bagay-bagay na dapat niya lamang kilalanin. Hindi ba siya nagugulumihanan? Hindi kaya siya mahumaling ang anino na kanya nakita nung una ay mas tunay kaysa mga bagay na nakikita niya sa kasalukuyan? Malayong katotohanan. At kung siya ay napilitang tumingin ng diretso sa liwanag, wala ba siyang nararamdamang sakit upang siya ay magkubli sa nakikitang bagay? Kanya bang aakalain na siya ay nasa katotohanang mas maliwanag kaysa mga bagay na nakikita sa kasalukuyan? Totoo, ang sabi niya. At kung ipinalalagay pang muli na siya ay atubiling hinila pataas sa matarik at bako-bakong daan hanggang sa abilita siyang makarating sa harap mismo ng araw, hindi ba siya mahihirapan at magagalit kapag nilapitan niya ang liwanag
ang kaniyang mga mata ay maaring masilaw at hindi niya magagawa makita ang mga bagay-bagay sa kasalukuyan ang katotohanan. Hindi muna sa kasalukuyan, sabi niya. Kailangan mahirati ang kanyang paningin sa dakong taas ng mundo at makita niyan ng liwanag ang mga anino. Kasunod ay ang refleksyon ng tao at iba pang bagay sa tubig at ang mismong mga bagay pagkatapos. Tititig siya sa liwanag ng buwan at mga bituin at sa maningning na kalangitan. At kanya makikita ang ulap at mga bituin sa gabi ng mas maningning kaysa liwanag ng araw na hatid ng umaga. Tiyak. Higit sa lahat, magkakaroon siya ng kakayahang makita ang araw, hindi lamang ang refleksyon niya sa tubig, kundi makikita niya sarili sa kinaroroonan at hindi na iba pa man. At kung siya ay makakapagnilay-nilay kung sino siya. Tiyak. Maliwanag, sabi niya. Una niyang makikita ang liwanag, pagkatapos ang dahilan tungkol sa kanyang sarili. At kung maaalala niya ang dating tahanan at ang karunungan sa yungib, pati ang mga kapwa bilanggo, hindi ba niya may papalagay na mapaliligaya niya ang sarili sa pagbabago at kaawaan na lamang sila? Tiyak at tumpak. At kung sila ay nasanay na sa pagtanggap ng mga karangalan sa kung sino sa kanila ang mabilis na makapuna sa pagdaan ng mga anino at makapagsabi kung sino ang nakaranas niyon dati, kung sino man ang makapagpapasiya ng mahusay para sa kinabukasan, sa iyo bang palagay, sino makakapag-iingat sa tinatawag na dangal at kalwalhatian? O kaya'y kainggitan ba ang may taglay nito? Hindi ba niyan babanggitin ang tinuruan ni Homer? Mas mabuting maging mahirap na alipin ng dukhang Panginoon at matutuhang tiisin ang mga bagay kaysa sa isip ang kanilang ginagawa at mamuhay katulad ng kanilang gawi. Oo, ang sabi niya. Sa palagay ko ay pipiliin niyang magtiis kaysa alibin ang mga huwad na akala at mabuhay sa kahabag-habag na kalagayan para makatiyak, sabi niya. At kung mayroon mang paligsahan at kailangan niya makipagtagisan sa pagsukat ng mga anino kasama ang mga bilanggo na kailanman ay di nakalaya mula sa yungib, sa sandaling ang paningin ay manatiling mahina at bago ito maging matatag, may dapat isaalang-alang sa panahon na kakailanganin upang makamit ang bagong kalagayan ng paningin. Hindi ba siya katawa-tawa? Sasabihin ng tao sa kanya na ang pagpunta at pagdating niya nang wala ang mga paningin ay mas mabuti na hindi na lamang isaisip ang pag-unlad. At kung sino man ang sumubok na palayain ng iba at gabayan patungo sa liwanag, hayaang hulihin, nagkasala at dalhin nila sa kamatayan. Walang tanong, ang sabi niya. Ito ang kabuuan ng alegorya, ang sabi ko. Maaari mong dagdagan, mahal kong Glaucon, ang mga dating katuwiran. Ang bilangguan ay mundo ng paningin. Ang ilaw ng apoy ay ang araw. Hindi mo ko mamamali kung ipakakahulugan mo na ang paglalakbay papataas ay maging pag-ahon ng kaluluwa patungo sa intelekwal na mundo. Batay sa mahina kong paniniwala, aking pinapahayag ito ay batid ng Diyos. Maging tama man o mali, ngunit tunay man o huwad, ang aking opinyon sa mundo ng karunungan na ito. Ang ideya ng kabutihan ay nananatili sa huli at matatagpuan lamang ng may pagpupunyagi. At kapag ito ay natagpuan, ang lahat ng bagay na maganda at tama sa daigdig at ang pangunahing pinagbumulan ng dahilan at katotohanan ay yaong sino mang may kapangyarihan na
ng kumilos ng may katuwiran sa publiko o pribadong buhay. Sa makatuwid, kailangan na ang mata ay may matibay na tuon para sa mga bagay na ito. Sumasang-ayon ako, sabi niya, hanggat may kakayahan akong maunawaan ka. At ang sabi ko, huwag kang magtaka sa iba na may magandang pananaw na ayaw man lang magbahagi para sa kapakanan ng tao, para sa kanilang kaluluwa sa itaas ng mundo ay madali lamang kung saan sila'y naghahangad na manirahan. Magiging likas ang kanilang paghahangad kung ang ating alegorya ay mapagkakatiwalaan. Oo, tunay na likas. At mayroon bang bagay na makakapagtataka sa mga taong nakadaan mula sa banal na pagninilay patungo sa makasalanan nilang kalagayan o gumawa ng labag sa kagandahang asal, samantala habang ang kanyang mga mata ay kumukurap bago siya mahirati sa kadiliman, siya ay mapipilitang lumaban sa korte o sa ibang lugar tungkol sa anino ng himahin ng katarungan at magpupunyaging maunawaan ng ganap ang katarungan. Anuman, ngunit kamangha-mangha ang kanyang tugon. Sino man ang may wastong pag-iisip ay mababatid na ang pagkalito ng mga paningin ay dalawang uri o nanggagaling sa dalawang dahilan. Maaaring mula sa paglabas ng liwanag o patungo sa liwanag. Kapag nakita niya na sino man na may pananaw na magulo at mahina ay masasabing hindi pa handang humalakhak, una siyang itatanong kung ang kaluluwa ba ng tao ay maghahatid ng maliwanag na buhay o kaya ay maglalapit mula kadiliman patungo sa araw na labis na nakakasilaw at kanyang bibilangin ang maligayang kalagayan niya. At siya ay maaawa sa iba o kung nasa isipan man niyang pagtawanan ang kaluluwa na nanggagaling mula ilalim patungo sa liwanag. Mayroon pang mga dahilan bukod dito kaysa mga halakhak na bumati sa kanya at bumalik mula sa itaas ng liwanag patungo sa yungib. Iyan ang sabi niya na dapat itangi. Ngayon, paano makakatulong ang sanaysay na magkaroon ng kamalayan sa kultura at kaugalian ng isang bansa upang makabuo ng sariling pananaw? I-type ang sagot sa comment section. Maraming salamat sa panonood. Please like, share this video and subscribe.